Susan. Yes, Igan. Tuloy-tuloy po tayo dito sa Ramon Magsaysay Cubao High School para po sa ating ginagawang mock elections. Yung mga problema pwedeng kaharapin sa araw mismo ng eleksyon. At syempre, magbibigay ho tayo ng mga senaryo at hahanapan po natin ng sagot dyan sa pamamagitan ni Attorney Howie Calleja, ang legal counsel po ng PPCRB. So, umpisan po natin na Attorney ang problema. Paano po kung halimbawa ganito ang problema? Hindi mahanap na presinto. Ay naku, nawawala yung presinto ko. This is not amazing balita. Nasaan ang presinto ko? Ayan, huwag ganyan, Attorney. Hindi, sa unang-una nga, sabi ko nga, Susan, meron tinatawag na voter information sheet, itong hawak-hawak ko. Dapat lahat po tayong botante. Ngayon, ilang araw na lang, 6 na araw na lang, eleksyon na. Dapat meron po tayo nito. Nandito po yung pangalan natin, andito po yung precinct number natin, andito po kung saan malolocate yung eksaktong presinto. So, hindi dapat tayo mawawala. Kung hindi naman, siyempre, ang isang natin, nakalista tayo dyan sa ating voters list, nakalagay tayo. Paalala ko lang po, kahit na po tayo clustered precinct, hahanapin pa rin natin doon sa ating mismong precinct number. Kasi yung precinct number, hindi naman nag-iiba yun. Yun lang kunyari, precinct 1, precinct 2, precinct 3, precinct 4, precinct 5, pinagsama sa isang clustered precinct. Yeah, so tingnan nyo muna yung pangalan ninyo para mas madali. Paano naman kung ganito po ang senaryo, Attorney? Wala ang pangalan mo sa voters list. Ganito ang senaryo. Naku po, wala ang pangalan ko sa voters list. Ayan. Ang naman, simple lang po, yung nakikita natin sa video kanina, yun ang tinatawag na posted voters list o poster certificate, computerized voters list. Ibig sabihin, lahat po ng eskwelahan sa inyong presinto, sa inyong classroom, nasa harap po yun. Kung wala po yun, dito po sa teacher, meron po silang EDCVL o yung Election Day Computerized Voters List. Nandun din po dapat kayo, Yung EDCVL natin yan, mas maganda na po, Susan, May picture na. So nakikilala yung botante kasi kung nakikilala ka, meron kang picture, lalo na doon sa ating mga bagong botante, alam po nila kung ikaw talaga yung botante doon. Kung wala po talaga, kailangan pumunta tayo doon sa tinatawag na Book of Voters, na pumunta tayo doon sa ating election officer, whether municipal o provincial election officer, at tignan po natin doon sa ating Book of Voters. Okay, ang pangatlong senaryo natin, paano kung mahaba ang pila at magsasara na ang presinto? Tingnan natin ang ganitong senaryo. Oh, singit! Bawal singit, nakapila, Bautista ako, dapat mauna ako. Bautista muna! Naman! Bautista nga ako! Ayan. Mauna ako, bakit? Ayan ang senaryo. Di ba, pwede mangyari ho yan sa araw ng eleksyon, di ba? Hindi nga pwede dapat mangyari yan. Pero tandaan po natin, ang ating botohan po ngayon, Susan, ay 7 to 6 o'clock. Ngayon po, kung hindi po tayo umabot, let's say, after 6 o'clock, natandaan po, dapat po, pagdating ng alas 6 ng gabi, tayo po ay nakapila sa ating presinto. At yung mga nakapila sa ating presinto na may 30 meters po ang layo dun sa ating presinto ng alas 6, dapat pabotohin. Kahit po umabot ng alas 6 yun, dapat po alam po natin lahat ng pangalan na nakapila at dapat yung pabotohin. Pero paalala, dapat po tayo ay maaga. Wag po tayong darating lahat ng alas 6. Paalala po, ang ating botohan ay 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maraming salamat po si Attorney Calleja. Siya po yung legal counsel ng PPCRB. So yung mga tips mo natin, pupunta kayo ng maaga, alas 7 hanggang alas 6 po ang botohan. Alamin ko anong presinto yung sa inyo bago ilang araw, bago eleksyon. Magdala din kayo ng kodigo, yung tinatawag na cheat sheet, yung pagkokopyahan nyo ng mga kandidatong iboboto nyo. At syempre, maaari din po magdala ng sariling file tip pen para mapabilis po kung sakaling magkakaroon ng ganyang problema. So, yan po, yan bahagi pa rin ng ating Election 101. Magbabalik po tayo dito sa bahagi ito ng ating pagbibigay ng edukasyon at impormasyon sa ating mga kababayan kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Back to studio!